sa mga salita mo. Gusto kong maramdaman ang puso mo. Pag nagagalit ka, Lord, gusto kong maramdaman kung nagagalit ka sa akin. Kung ako'y tumatalikod at lumalayo, Panginoon, ipadama mo sa akin. Nagagalit ka, nagdadalamhati ka, nasasaktan ka. Kung sa tingin mo, Panginoon, tumatalikod ako, tinatalikdan kita, Lord, ibalik mo ako sa iyo. Let's have a moment of silence. Why don't you ask the Lord? Bakit sinabi sa atin ng Diyos ito? Di mo na ako pinararangalan. Kung ano man ang meron sa puso natin. Kung maaari, mga pastor, huwag niyo munang gawakan ng cellphone ninyo, ibaba niyo ang cellphone ninyo. It's about time we have to settle. Huwag niyo nang dalhin yung mga ginagawa niyo ngayon sa 2020. Mayroong magandang kinabukasan ng Diyos sa atin sa 2020. Kung ano man yung mga ginagawa natin na ang Diyos lamang ang nakakalam, tsaka ikaw, makipag-settle ka ngayon sa Diyos. Bago natin tanggapin ang communion. Kung hindi ka ayos, kung mayroong kang kagalit, kung mataas ang pride mo, andyan na sama ng loob mo, andyan ang bitterness, anger, and resentment, unforgiveness, settle it to the Lord now. Ito yung oras na gusto ng Diyos. Bigay mo yung puso mo sa Kanya. Yung matitigas na ating puso, sabihin natin, Lord, palitan mo yung puso ko, give me a heart of flesh. Tulad ni King David, create a pure heart in me, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, Lord, or take your Holy Spirit from me. Restore me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Then I will teach transgressors your ways. Sinners will turn back to you. Habang naawit po ni Pastor Kevin yung ang puso ko'y kalugod sa'yo. Sige po, makipag-settle po tayo sa Diyos. Huwag niyo napuntahin yan sa 2020. If you want revival, if you want to encounter the Lord, this is now the time you encounter the Lord. You will encounter Him. This is now the time that we will allow the Holy Spirit to touch our heart. This is now the time. Ilang araw na lang, Pasko na. Ilang araw, bagong taon na. Tagal mo pa ba yan, kapatid? Iwanan mo na yan. Kung may mga kabigatan ka, iwanan mo. Thank you, Jesus. Itingin po ninyo sa Diyos, buksan mo, Lord, ang puso mo. Buksan mo ang isip ko, buksan mo, Panginoon, buksan mo. Sa'yo ay pumisan, loobin mo ang buhay ko'y
kasalanan na magbubulit sa atin sa naglalagabla na impyerno. Hindi yun ang pangarap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Hindi gagastos ang Diyos dito para dalhin tayo sa lugar na ito. Gusto lang niya tayong ma-encounter. Gusto niya ipadama yung laman ng kanyang puso sa ating lahat. Na masasabi natin, we are so blessed. We are so blessed with the Father. We are so blessed with Tatay Diyos for bringing us here in this place. Sino tayo sa harap ng Diyos? Sino tayo? We cannot outgive God. Gusto ng Diyos makilala mo siya ng lubusan. Gusto niya ipaalam sa iyo, mahal na mahal ka niya. Naghihinagpis siya pag may mga kaluluwang nawawala sa kanyang mga kamay. Gusto ng Diyos, ibahagi mo ang kanyang pag-ibig sa iba. Maraming nawawala. Maraming napupunta sa impyerno. Di natin alam kung may bukas pa. Pero masasabi ko, we are so blessed dahil nalaman natin ang damdamin ng Diyos. Ang puso ng Diyos sa araw nito. We are no longer PWDs. We are the PWDs with ability. With identity. Amen po. Kaya po sa oras na ito, God is waiting for our commitment. Na kahit anong tukso ang dumating sa buhay mo, hindi mo ito titignan. You will just look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kailangan graduate tayo. Walang pwedeng mapunta sa naglalagablang na apoy. Walang pwedeng humiwalay sa Diyos. Ngayong 2020, sama-sama tayong pumapayag na hinahawakan tayo ng Diyos. Pamilya. Kailangan ang pamilya natin maligtas. Buong sambayanan kailangan maligtas. Walang mawawala sa 2019. Buong-buo pa rin tayo na pagdating ng 2020. Buong-buo pa rin tayo. Kasama natin ang Diyos. Hindi natin kasama ang kasalanan. Hindi natin kasama ang karamdaman. Dahil hindi kalooban ng Diyos na magkaroon ka ng karamdaman. Ang kalooban ng Diyos, bigyan ka ng magandang kalusugan. Purihin ang Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi gagastos ng malaki ang Diyos dito para dalhin ka dito. Hindi siya gagastos. Tayong lahat, pangalan natin nakasulat sa kanyang manifesto kung sino ang pupunta dito sa lugar na ito. December 17 is a number of victory. Number 12 is the sons of Judah, of Israel. 12 tribes of Judah. 17 is the number of God. Number of victory. Kung napagtagumpayan tayo ng Diyos ngayong 2019, kailangan mapagtagumpayan tayo ng Diyos sa 2020. Walang tatalikod sa Diyos. Amen po. Kailangan maligtas ang pamilya natin. It's not about money. It's not about what you did for the Lord. It's not about what you do for the kingdom of God. It's about what the Lord Jesus Christ did to you. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos dito sa loob ng Diamond Ballroom. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kung maniniwala ka, kapatid, na iniibig ka ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. At hindi ka mapapahamak. Ang sabi ni Jesus, manatili ka sa akin. Manatili ka sa akin. Mananatili ako sa iyo. At pag ikaw ay nananatili sa akin, magbubunga ka. Magbubunga ka ng pag-ibig. Pag-alakan, kapayapaan, kabaitan, kabutihan, kagandaan, loob, at pagpipigil sa sarili. At lalong-lalo na, katapatan.
Gusto ng Diyos maging tapat ka sa Kanya. Gusto ng Diyos kahit wala yung pastor mo, tapat ka pa rin. Kahit nagtatrabaho ka, tapat ka pa rin sa Diyos. Kahit may kasama ka mga babae, tapat ka pa rin sa Diyos. Kahit may tumutokso sa'yo, tapat ka pa rin sa Diyos. Kahit ano ang ginagawa mo, tapat ka pa rin sa Diyos. Tayo pong lahat ay magtaas ang kamay. Walang pwedeng magsabi dito na hindi siya anak ng Diyos. Walang pwedeng magsabi dito na hindi niya kaisa ang Diyos. Kung merong mapahamak dito, pinili mong mapahamak ka. Pinili mo yun. Like it's a matter of choice. Sabihin mo ganito. Meron na pong nakalaan na biyaya ang Diyos sa 2020. Amen. Umpisa pa lamang ito. Umpisa pa lamang ang blessing mo, kapatid. Nakapunta ka sa Diamond Hotel, libre. Libre. Kakain ka para kang anak ng hari. Libre. Ang kaligtasan, libre. Pinayaran ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabihin mo, kapatid, Ama namin Diyos, maraming salamat sa iyo. Ayokong mawala sa iyo. Hindi ako tatalikod sa iyo. Hindi kita tatalikdan. Hawakan mo ako. Na bago matapos ang oras na ito, kumikilos ang iyong banal na Espiritu para paguhin ang aking puso. Makalikha ng panibagong puso. Pusong marunong umibig sa Diyos. Pusong marunong magmalasakit sa Diyos. Pusong natatakot para sa Diyos. Pusong takot magkasala. Pusong lumalapit sa Diyos. At pusong sumusunod sa Diyos. At naniniwala ako, bubuksan mo ang aking mata. Bubuksan mo ang aking isip. Bubuksan mo ang aking tenga. Upang makita ko, marinig ko, at masabi ko kung ano ang gusto mo para sa akin. At naniniwala ko, 2020 is a year of blessing to me. It's a year of prosperity. It's a year of protection. It's a year of salvation. It's a year of healing. Even to my families, even to my loved ones, because we are covered by the blood of Jesus. Jesus! Amen! And amen! And amen! Palakpakan natin ang Diyos. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa inyong lahat. Naniniwala po ako. Lahat ng diniklara ko dito, na tinanggap nyo, pinaniwalaan nyo, hindi galing sa akin. Ayoko manggaling sa akin. Sabi ko kay Lord, Lord, hindi ako magsasalta pag hindi galing sa'yo. Lalabas akong bulaan, lalabas akong sinungaling. Ayoko, Lord, kung anong ginawa mo kay Jesus Christ, kung anong sinusunod sa'yo ni Jesus Christ, ganun ang gusto ko. Lahat ng sasabihin mo, Panginoon, gagawin ko.